Sa pakisuyo po, samahan niyo ako. Talakayin natin itong isang teksto. Ang Isaias 24:15. Basahin po natin, Isaias 24:15. Ang sabi, kaya luluwalhatiin nila si Jehovah sa rehiyon ng liwanag. Sa mga isla sa dagat ay luluwalhatiin niya ang pangalan ni Jehovah na Diyos ng Israel. Bigyan po natin ang sinasabing sa mga isla o mga pulo. Sa ibang bersyon po, mga pulo ang ginamit o mga pulo sa dagat. Ang sabi ay luluwalhatiin nila ang pangalan ni Jehovah na Diyos ng Israel. Kaya yun po ang bibigyan natin ng daan. May mga naniniwala po kasi na ang binabanggit na mga pulo o mga isla sa dagat ay ang bansang Pilipinas. Totoo po kaya na Pilipinas ang binabanggit na mga pulo ng dagat ayon sa teksto na binasa natin? Ang sagot, hindi po. Tumutukoy po ang nabanggit na mga pulo sa dagat sa lahat ng mga pulo o mga isla ng dagat, hindi lamang sa mga isla sa Pilipinas, kundi mga isla po yan sa buong mundo. Bakit po natin nasabi? Dahil kung Pilipinas lang, paano na ang ibang mga pulo o mga kapuluan sa buong daigdig? Hindi na ba luluwalhatiin o sasambahin ang pangalan ni Jehovah dahil eksklusibo lang naman pala sa mga isla o mga pulo ng Pilipinas luluwalhatiin ang pangalan ng Diyos? Pansinin na sinabi po ng teksto na sa mga isla o mga pulo sa dagat ay luluwalhatiin nila ang pangalan ni Jehovah na Diyos ng Israel. Kaya hindi po makatuwirang isipin na eksklusibo lamang sa 7,107 islands, doon lamang luluwalhatiin ang pangalan ni Jehovah. Siyempre, kalooban po ni Jehovah na ang lahat ng bahagi ng buong sangkatauhan sa buong lupa ay luluwalhati sa kanyang banal na pangalan. Pansinin po natin ang sinasabi ni Jehovah na mababasa sa Malakias 1:11. Basahin po natin Malakias 1:11. Ito po ang sabi, dahil mula sa sikatan ng araw hanggang sa lubugan neto, magiging dakila ang pangalan ko sa mga bansa. Sa lahat ng lugar, ang mga handog ay pauusukin at magbibigay sila ng mga hain para sa pangalan ko bilang malinis na kaloob dahil magiging dakila ang pangalan ko sa mga bansa. Ang sabi ni Jehovah ng mga hukbo. O sa mga bansa po o sa lahat ng bansa, gusto ni Jehovah na luluwalhatiin o magiging dakila o sasambahin ang kanyang banal na pangalan. Kaya maunawaan po natin talaga na mula sa sikatan ng araw, ang sabi sa Malakias na binasang teksto, hanggang sa lubugan nito, magiging dakila ang pangalan niya sa mga bansa. At binabanggit pa spesipiko sa lahat ng lugar. Kaya yung mga isla na binanggit kanina sa Isaias, lahat po ng isla. Dahil ang bawat isla sa buong daigdig ay matatawag din namang mga lugar. Ang pagsamba at pagluluwalhati sa pangalan ng Diyos ay paanyaya po sa buong sangkatauhan ng lahat ng bansa sa lupa. Yun din po ang sinabi ni Jehovah mismo na mababasa natin sa awit 83:18. Ang sabi niya, malaman nawa ng mga tao na ikaw na ang pangalan ay Jehovah, ikaw lang ang kataas-taasan sa buong lupa. Kaya muli, pinahihiwatig po ni Jehovah sa teksto na gusto niya talagang luwalhatiin sa buong lupa ang kanyang banal na pangalan. Lahat ng tao, malaman nawa ng lahat ng tao ang sabi niya. Isipin po ito. Kung eksklusibo lang naman pala sa isang bansa na may mga pulo o mga isla ang pagluwalhati sa pangalan ng Diyos, edi walang silbi ang pagpapalawak ng pagsamba sa Diyos sa mga bansa na walang kapuluan at sa mga bansa na hindi naman bahagi ng bansang Pilipinas. Papaano ang mga bansa sa mga malalaking kontinente na malayo sa karagatan? Edi napagkakaitan pala sila ng kalayaang sambahin at luwalhatiin ang Diyos na para bang exempted sila sa pagluluwalhati sa Kanya. Siyempre, ayaw po ng Diyos ang bagay na yon. Kaya hindi po Pilipinas, kundi lahat ng mga isla o kapuluan, luluwalhatiin o sasambahin ang pangalan ni Jehovah. Ang tanong, kung aangkinin mong Pilipinas nga ang binabanggit na mga pulo, niluluwalhati mo ba talaga ang pangalan ni Jehovah? O baka isa ka sa mga namumusong sa pangalan ni Jehovah? O baka itinatago mo lang din naman ang pangalan niya, ayaw mong gamitin dahil ikinakahiya mo. O baka takot kang gamitin ang pangalang ni Jehovah sa pagsamba dahil hindi ka naman saksi ni Jehovah.
Takot ka na malaman ng iyong mga miyembro na Jehovah nga ang pangalan ng kataas-taasang Diyos. Aanhin mo namang nakatira ka sa mga kapuluan ng Pilipinas pero hindi mo naman niluluwalhati ang pangalan ni Jehovah. At ang teksto na binasa natin kanina sa Isaias ay nagsasabing luluwalhatiin ang pangalan ni Jehovah sa lahat ng mga bansa at luluwalhatiin ito sa mga pulo ng dagat. Baka inaangkin mo lang na Pilipinas nga ang kapuluan upang mapaniwala mo ang mga tao sa gawa-gawang doktrina na ang pagsamba ng mga Kristiyano sa Diyos ay magmumula sa Pilipinas. Pansinin po ang sinabi ni Jesus na mababasa sa Gawa 1:8. Ang sabi niya, pero tatanggap kayo ng kapangyarihan kapag dumating na sa inyo ang banal na Espiritu at magiging mga saksi ko kayo sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria hanggang sa pinakamalayong bahagi ng lupa. Kaya mababasa po sa Biblia, ang kongregasyon na itinayo ni Jesus ay tinawag niyang kanyang mga saksi. Yun po ang pangalan ng kongregasyon ni Jesus. Pero pansinin, manggagaling o matatatag ang Kristyanismo hindi po sa Pilipinas, kundi sabi ni Jesus, galing na Jerusalem, patungong Judea, Samaria at pagkatapos ay hanggang sa pinakamalayong bahagi ng lupa. Ano pong mayroong common factor ang tatlong mga lugar na binanggit ni Jesus na Jerusalem, Judea at Samaria? Ang tatlong lugar po na nabanggit ay lugar po ng mga Israelita na tinawag ding mga Hudyo. Kaya mga Israelita o mga Hudyo po ang mga unang ginamit ni Jesus na tagasunod nang itatag niya ang kanyang Kristiyanong kongregasyon ng mga pinahiran. Hindi po Pilipinas o mga Pilipino ang ginamit ni Jesus na magpapasimula ng Kristyanismo, kundi mga Hudyo o mga taga-Jerusalem. Dapat po natin tanggapin yan. Pero gusto niya nga na mangalat din naman sila hanggang sa pinakamalayong bahagi ng lupa. O kaya, bagamat hindi rin naman tayo mga Hudyo, maaari din naman tayo na maging bahagi lamang ng itinatag ni Jesus na kongregasyon ng mga pinahiran. Dahil nga gusto ni Jesus at ni Jehovah na kanyang ama na maluwalhati ang pangalan ng kanyang ama na si Jehovah sa lahat ng mga bansa sa lupa, kasama na ang lahat ng mga kapuluan sa buong daigdig. Kaya kung babalikan po natin ang mababasa natin sa Isaias 24:15, may sinasabi pong, kaya luluwalhatiin nila si Jehovah sa rehiyon ng liwanag. Ano naman po ang punto rito? Sinasabi po ng teksto na luluwalhatiin si Jehovah sa rehiyon ng liwanag. Yan po ang mababasa sa karamihang salin ng Biblia. Pero mababasa rin naman sa iilang salin ng Biblia, sa halip na rehiyon ng liwanag, silangan po ang ginamit. Wala naman pong problema doon, pero ang tanong, dapat bang unawaing Pilipinas ang rehiyon ng liwanag o ang silangan na tinutukoy? Pansinin na hindi naman bansa ang tinutukoy kundi rehiyon. Wala pong sinabing bansa, no? Bansa sa silangan, wala pong sinabi. Kundi rehiyon ng liwanag. At ang salitang silangan na ginamit sa ibang salin ay hindi rin naman sinasabing iisang bansa o isang bansa. Hindi rin sinabing Pilipinas, kundi rehiyon ng silangan o rehiyon ng liwanag. Pag sinabing rehiyon, maaari po itong tumukoy sa mas malaki o mas maliit na lugar o kapuluan o kalupaan kung ihahambing sa isang espesipikong bansa lamang. Maaaring tumukoy po sa rehiyon ng Asia, Europa, Africa, o baka tumukoy lang din naman sa bahagi ng isang nabanggit na rehiyon, East Asia, West Asia, Central Asia, at gayon din naman North at South of Asia. Pero ang mga bansa gaya ng Japan, Taiwan, Indonesia at kasama na po ang Pilipinas ay bahagi lang po ng East Asia na tinawag ding silangang Asya. Alinman sa mga bansa na nabanggit, hindi po iisang bansa ang nasasangkot kundi grupo ng mga bansa. Kaya hindi po Pilipinas lamang, hindi rin Pilipino ang tinutukoy ng teksto na pagmumulan ng Kristyanismo, kundi ang mga Hudyo sa Jerusalem. Kung itinatag na pala ni Jesus sa Jerusalem ang Kristyanismo, makatuwiran bang isiping magtatatag siya ulit sa pangalawang pagkakataon ng Kristyanismo at sa pangalawang pagkakataon ay Pilipinas na ang kanyang pipiliing lugar? Ibig sabihin na walang bisa na po ang pinaghirapan noon ng mga apostol ni Jesus noong unang siglo, kung kaya mga Pilipino naman ang gagamitin ni Jesus na mga tagapagtatag.
Pero ang totoo, ang tinutukoy ng teksto na silangan o rehiyon ng liwanag ay hindi rin naman tumutukoy alinman sa Pilipinas, Japan, Taiwan o Indonesia dahil nang banggitin ng Isaias 24:15 ang salitang silangan, tumutukoy lamang po ito sa direksyon ayon sa pananaw ng mga Hudyo na noong panahon ni Isaias ay nasa bansang Israel. Ang kauluhan po ng Israel ay ang Jerusalem. Kaya kung nasa Israel ang mga Hudyo noon kasama na si Isaias, hindi po Pilipinas ang silangan. Kahit tingnan nyo pa po sa mapa, magiging timog silangan na po ang direksyon mula sa Israel patungong Pilipinas. Kaya sa panahon ni Isaias at kahit na sa panahon ng katuparan ng hula ni Isaias, sa panahon na nilupig ni Ciro ang bansang Babylonia, wala pa pong bansa na tinatawag sa pangalang Pilipinas. 537 BCE po nalupig ni Ciro o ni Cyrus the Great ang bansang Babylonia. At si Cyrus the Great o si Ciro ay isa pong Medo-Persiano. Kaya noong taon din yon, natupad naman ang hula na mababasa sa aklat ni Isaias. Ano po pala ang iba pang hula ni Isaias na nasasangkot sa usapin na ito? Basahin po natin ang Isaias 46:11. Ito po ang sabi, "Tatawag ako ng ibong maninila mula sa sikatan ng araw. Tatawag ako mula sa malayong lupain ng lalaking tutupad ng pasya ko. Ang sinabi ko ay gagawin ko. Ang layunin kong ito ay isa sa katuparan ko." Isaias 46:11. Kaya base sa binasang teksto, meron nga pong binabanggit na ibong maninila o mandaragit. At binabanggit din ang malayong lupain sa sikatan ng araw. Kaya balikan natin yung tanong, Pilipinas nga ba ito? Ang totoo, hindi po. Pag-aangkin lang po kung sasabihin natin na Pilipinas nga ang tinutukoy na malayong lugar sa sikatan ng araw. Pansinin po na sa konteksto nito, ang Isaias 46:1 ay mababasa po ang ganito. At ito rin po, tandaan natin na ito po ang magiging basihan natin upang malaman natin kung sino ang tinutukoy na ibong mandaragit at ano ang tinutukoy na malayong lugar mula sa sikatan ng araw. Ang sabi po na Isaias 46:1, nakatungo si Bel, nakayuko si Nebo. Yun pong dalawang pangalan na yun, magiging keyword natin upang matukoy kung sino nga ang lalaking tinutukoy na ibong mandaragit at anong bansa ang tinutukoy na malayong lugar sa sikatan ng araw. I-identify po muna natin sino ba itong si Bel at itong si Nebo. Si Bel po ay isang bathala o Diyos-Diyosan ng Babylonia ayon sa mababasa sa Jeremias 52. At na ang kahiyahiyang pagbagsak niya ay inihulang magaganap kasabay din ng pagkawasak ng Babylonia ayon din sa teksto na ito sa Isaias 46:1. At ang kanyang kasamang idolo o Diyos-Diyosan ay si Nebo. Babagsak din po na kasama niya ayon doon sa 46:1 ng Isaias. Kaya mga pangalan ng dalawang Diyos-Diyosan na ito, kung maalala natin, ay siya ring pinagkunan o pinagbasihan ng mga pangalan ng dalawang masasamang hari ng Babylonia. Una ay si Bel para kay Belsasar at si Nebo naman para kay Nebuchadnezzar. Kung mapapansin natin, ang buong kabanata din na ito ng 46 ng Isaias ay hula tungkol sa isang pagliligtas ng Diyos sa kanyang bayang Israel na noon ay hula pa lang, na kung sila isusuway sa kanilang Diyos na si Jehovah at babaling sa idolatrosong pagsamba, ay papahintulot ng Diyos na mawasak sa kupin ng Jerusalem at ang ilan sa kanila ay dadalhing bihag sa Babylonia. Ang pinakaresulta, kung susuway sila sa Diyos, maninirahan po sila bilang mga bihag sa bansang Babylonia. At pag naging bihag po sila, ito naman yung naging hula ng Biblia sa pamamagitan ni Isaias, ang binasa natin sa Isaias 46:11 na gagawin ni Jehovah. Ililigtas din naman sila matapos ang 70 taong pagkadistyero. At ayon sa teksto, may gagamitin siya isang ibong mandaragit, pero tinutukoy nga isang lalaki. At yun po ang tatalakayin natin. At natupad nga ang hulang ito na sakupin ng mga Babylonyo ang Israel noong 607 BCE. At sinamsam ng mga ito ang lahat ng kasangkapan sa banal na templo ni Jehovah sa Israel.
At bagamat ipinahintulot lang yon ni Jehovah dahil nga sa kanilang pagbaling sa apostasya, kaya nangyari ang bagay na ito. Sinako po sila ng Babylonia. At ginamit ng paganong pagsamba sa templo ng huwad na Diyos ang mga kasangkapan na nasamsam ng Babylonia mula sa templo ni Jehovah sa Jerusalem. Kaya inihula na kagad ni Jehovah ang masamang sasapitin ng Babylonia sa itinakdang panahon matapos ang 70 taon na pananakop nila sa Jerusalem. At sa talatang 13, nangako ang Diyos na sa pamamagitan ng isang simbolikal na mandaragit na naglalarawan naman sa isang makapangyarihang tao mula sa malayong silangan ay ililigtas nga niya ang bayan ng Israel mula sa pagkabihag nito sa Babylonia. At noong 539 BCE, bumagsak nga ang Babylonia sa kamay ng Medo-Persia sa pangunguna ni Cyrus the Great o ni Ciro, na siyang lumalabas na inilalarawan sa hula ni Isaias bilang ang ibong mandaragit. At talagang binabanggit din naman mismo ni Isaias ang pangalan pa nga ni Ciro sa kanyang hula na mababasa naman sa Isaias 45:1 na sinasabing gagabayan nga ni Jehovah ang pagkilos ni Ciro upang mangyari ang kanyang kalooban na talunin ang Babylonia. Kahit ang paraan na pagkatalo ng Babylonia ay binanggit din ayon dun sa hula sa tekstong nabanggit 45:1 ng Isaias. Sinasabing may iwang bukas ang mga pintuan ng lungsod ng Babylonia kung kaya malayang makakapasok ang mga kasandaluhan ni Ciro sa loob upang puksain ang mga Babylonyo. Ang kaharian po ng Medo-Persia ang pumalit sa Babylonia bilang ang pang-apat na kapangyarihang pandaigdig at sinasabing ang tulad agila ang bilis ng paglipad ng kahariang ito sa pananakop sa napakaraming lupain mula Macedonia, Ehipto, Ethiopia hanggang sa bahagi ng bansang India sa loob lamang maiksing yugto ng panahon. At pinatunayan naman ni Ezra na kumilos nga kagad itong si Ciro upang ganapin ang kalooban ni Jehovah matapos niyang gapiin ang Babylonia. Pansinin po natin ang mababasa sa 1:1 hanggang 3. Nang unang taon ng Haring Ciro ng Persia para matupad ang salita ni Jehovah na inihayag ni Jeremias, inudyukan ni Jehovah si Haring Ciro ng Persia na isulat at ipahayag sa buong kaharian niya ang proklamasyong ito. Gumawa po siya ng decree ayon sa teksto. Ito po ang sinasabi ng proklamasyon. Ito ang sinabi ni Haring Ciro ng Persia. Ibinigay sa akin ni Jehovah na Diyos ng langit ang lahat ng kaharian sa lupa at inatasan niya akong ipagtayo siya ng isang bahay sa Jerusalem na nasa Huda. Sino man sa inyo ang kabilang sa bayan niya, gabayan sana siya ng kanyang Diyos. Magpunta siya sa Jerusalem na nasa Huda at muling itayo ang bahay ni Jehovah na Diyos ng Israel. Siya ang tunay na Diyos na ang bahay ay nasa Jerusalem. Kaya ayon sa teksto ni Ezra, malinaw na si Ciro ang ginamit ni Jehovah bilang ang ibong mandaragit gaya ng inihula ni Isaias. At noong 537 BCE, tuluyan na nakabalik sa Jerusalem ang mga tapat na lingkod ng Diyos gaya ng kanyang ipinangako sa kanyang bayang Israel sa ilalim ng haring si Darius na siya naman pumalit kay Ciro ng panahong pauwiin sila sa Jerusalem. Pansinin na espesipiko din namang binabanggit ang pangalan ng sinasabing ibong mandaragit o ibong maninila sa mga konteksto ng hula ni Isaias. At ang pangalan ng ibong mandaragit o maninila ayon sa Isaias 45:1 at Isaias 44:28 ay walang iba kundi si Cirong Dakila nga. Hindi po Pilipino si Ciro kundi isang Medo-Persiano. Hindi na po natin mapapalitan si Ciro bilang ang itinalaga ni Jehovah bilang ang ibong mandaragit dahil nakasulat na po yan ang kanyang pangalan sa banal na kasulatan. At hindi po natin maaaring palitan ng pangalan ng Pilipino. Hindi po siya Pilipino at hindi po siya galing sa Pilipinas. Nang ihula ni Isaias noong 778 BCE, hindi pa magkaalyansa ang Medes at ang Persya at maging si Ciro nga ay hindi pa ipinapanganak. Subalit, binanggit na ng hula ang kanyang pangalan at ang tungkol sa kanyang pagliligtas sa bayan ng Diyos, ang mga bihag na Israelita, mga 200 taon pa bago nangyari ang mga bagay na ito. Ibig sabihin, nung panahong ihula ang babala na ito, ang Jerusalem ay hindi pa rin nasasakop ng
Babylonia. Kailangan maihayag ng propeta at siguradong narinig ng buong bayan ang kapahayagan para sa kanila na isang babala ng mga pangyayari sa hinaharap. Ibig sabihin mula sa pananaw ng mga Israelita na nooy naninirahan pa rin sa Jerusalem dahil hindi pa nga nangyayari ang pagsakop, ang Persepolis na noon ay itinuring na royal city ng Persian Empire ay may layong humigit kumulang 1,900 kilometers patungong silangan mula sa Jerusalem. Ito po sa lugar na ito ng Persya, manggagaling ang inihulang ibong mandaragit na si Sirong Dakila mula sa malayong lupain na sikatan ng araw ang naging alyansa ng Medo-Persya. At sa panahong wala pa ang modernong transportation, napakalayo nga po ng lugar na yan mula sa Jerusalem. Pero kung babalikan po natin ang sinasabi na Isaiah 46:11, masasabi bang Pilipinas nga ang tinutukoy na malayong lupain ng silangan? Ang sagot, hindi po. Isipin po ito, nagkaroon lang ng pangalan ang Pilipinas bilang isang bansa na sakupin ito ng bansang Espanya noong 1521 CE. Kaya wala po itong kinalaman sa mga pangyayari sa bayan ng Diyos noong 537 BCE. Kaya paano mangyayari ang isang hindi pa umiiral na bansa ang magiging sangkot sa mga pangyayaring libo-libong taon na ang lumipas? Bagamat mas hamak na mas malayo ang Pilipinas mula sa Jerusalem kaysa distansya ng Persya mula sa Jerusalem, ang malaking tanong, nasakop ba ng Pilipinas ang Babylonia? Naging kapangyarihang bansa sa daigdig ba ang Pilipinas kapalit ng Babylonia? Nailigtas ba ng Pilipinas ang bayan ng Diyos mula sa kaharian ng Babylonia? Pinayuko ba ng Pilipinas ang huwad na Diyos na si Bel at si Nebo gaya ng nakahula sa talatang 1? May tuturing bang ibong mandaragit ang Pilipinas? Sa kasaysayan ng Pilipinas, ang Pilipinas pa nga kung tutuusin ang madalas masakop o madagit ng mga dayuhang bansa gaya ng Espanya, Japan at Amerika. Kaya malinaw, hindi po papasa ang Pilipinas sa mga katanungang nabanggit kaya hindi po Pilipinas kundi Medo-Persya ang tinutukoy sa malayong lupain ng sikatan ng araw. At ang ibong mandaragit, si Sirong Dakila po ng kaharian ng Medo-Persya.